Scottie Thompson, nagbabalik na sa dating form ang laro. Kai Sotto, hindi na nga makakapaglaro sa FIBA Asia Cup ngayong taon. Wala pa ding katiyakan sa paglalaro nito sa first window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Jason Castro, nilagay na ng TNT ngayon sa unrestricted free agent list. So yan ang ating mga tatalakayin. Kai Sotto is back. Yan ang kanyang nasambit ng makapirma muli para sa team ng Koshigaya Alpas para maglaro sa 2025-2026 season ng Japan B-League. Bagamat may kasigurado na may ibabalikan na team etong si Kai Sotto sa liga sa Japan B-League, pero ang paglalaro nito sa Gilas Pilipinas di pa sigurado. Matatanda ang napabalita ng wala pang katiyakan kung hanggang kailan ito tuluyang makaka-recover sa kanyang ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod. So sa ngayon, nakatuon ang atensyon ni Kai Sotto sa pagpapagaling para makapaglaro muli. Pero ganun talaga, ikinalungkot din nga ni Kai Sotto ang hindi nito paglalaro sa Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA Asia Cup 2025 sa buwan nga po ng Agosto. Dahil sa kinakailangan nga nito ang fully recovery bago siya makabalik sa hardcourt. Balita nga aabutin raw di umano ito ng 1 taon. Kaya wala pa rin kasiguraduhan ito kung makapaglala FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Pero ang maganda kay Kai Sotto, hindi ito nawawala ng pag-asa. Dahil umaasa pa din ito na makakasali siya sa laro ng Gilas Pilipinas sa first window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers na magaganap sa paparating na November. Matatandaan namang hindi biro ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas sa unang window ng World Cup Qualifiers na ito sa Nobyembre, dahil makakasama lang naman o nakasama lang naman nila sa bracket ang mga bigating bansa na may mga bigating kalibre ng mga players gaya ng national team ng Australia, New Zealand at Guam. At dito tayo about kay Scottie Thompson. Ngayong All-Filipino Conference, dito nga lumalabas na yung literal na talagang laro ng Hinebra. Hindi lang yung umaasa sa isa. Kumbaga, tulong-tulong sila. At dito rin nagkakaroon na ng mas malawak na rotation ng tao itong si Coach Tim. Kung magtuloy-tuloy nga ang magandang ginagawang ito ng Barangay Hinebra, yun bang na i-convert nila yung ginagawa nila sa ensayo to regular game, ang laking factor or big factor nito sa game nila, na kung saan mas mapapaganda pa nga nila yung kanilang pwesto or position sa standings. At mapunta tayo rito sa isang player ng Barangay Hinebra na si Scottie Thompson. Hindi lang ako ang nakapansin, maging ibang mga nanonood din at fans dito sa Barangay Hinebra na kung saan bumabalik ng araw po muli ang dati ring laro ni Scottie Thompson. This ongoing ng 49th season nga nitong PBA Philippine Cup, halos every game nga tumataas na muli ang kanyang stats. Kaya ang resulta, eto't nagpapapanalo din ang Barangay Hinebra. Ang kagandahan pa nga dito nagko-complement yung laro ni Scottie sa iba pang mga players like Japet na mas kinakailangan ng tulong sa ilalim. So kung magtuloy-tuloy pa nga ito maraming mamumroblema na namang koponan at mahihirapan dahil sa ginagawa ng kilalang Mr. Do-It-All ng Barangay Hinebra. Biruin mo ba naman, stats pa lang niya, talaga namang halos lahat may ambag na. At dito tayo sa patungkol kay Jason Castro. Ang daming fans ng TNT ang nabigla, maging PBA fans ang nagulat nang biglang ilagay si Jason Castro sa pagiging unrestricted free agent. So batay sa pinaka-latest report sa kampo ng TNT Tropang 5G, tuluyan ang nilagay ng TNT si veteran guard Jason Castro sa pagiging UFA or unrestricted free agent. So nilinaw nga po na ang ginawa nga pong move na ito ng Tropang Giga or Tropang 5G isang paraan upang magbigay daan upang may activate itong si Pic Exemeniano, dahil sa kailangan nga po ng TNT ngayon ng backup point guard dahil sa may iniinda nga rin pong injury na itong si Reynam Batak. Bukod pa dun ang ginawang paglagay pa raw di umano kay Jason Castro sa UFA list
hindi na nga po or hindi na ngangahulugang inalis na talaga ito sa TNT. Kumbaga, i-reactivate raw muli ito once na makarecover muli sa full thickness patellar tendon tear na kanyang nakuha o natamo during previous conference. So itong araw ginagawang ito ay similar sa ginawa sa sitwasyon ni Ginebra player LA Tenorio na kung saan nilagay muna rin di umano ito sa UFA list dahil sa pagserbisyon muna nito para umalalay sa Gilas Pilipinas Youth Team. At after nun, makababalik din or i-reactivate din